Sa isang abang eskinita sa Maynila kung saan ang bawat amoy ng sariwang pandesal at kape ay yumayakap sa puso, doon nakatayo ang panaderya ni Lola Miding. Si Alana Reyes sa kanyang kabataan ay pinasan ang bigat ng buong pamilya. Bawat kuskus ng walis, bawat huling pisong kinita ay paalala sa kanya ng malaking utang na nakasabit sa kanilang leeg, halos 2 milyong piso na banta sa kanilang pamana. Isang babaeng may pusong ginto, matatag ang kanyang kalooban, handang gawin ang lahat para sa pamilya kahit pa ang kanyang mga mata ay madalas na may bahid ng pagod. Ngunit ang kanilang kapayapaan ay biglang sinira ng pagdating ng isang dambuhalang kumpanya, ang Alvarez Group, pinamumunuan ng isang lalaking kasing lamig ng yelo at kasing yaman ng ginto, si Elias Alvarez. Siya ang lalaking gustong agawin ang kanilang lupa, ang kanilang buhay. Nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo, isang paghaharap na nagpatunay sa kanilang pagiging magkaaway. Sino ang mag-aakalang ang kanilang magkasalungat na mundo ay pagtatagpuin ng isang sinaunang lihim? Ngunit isang lumang kontrata ang nabunyag, isang kondisyon na magpapabago sa lahat. Ano ang nakasaad sa kontratang ito na nagtulak sa dalawang magkaaway na magpakasal? Sa gitna ng isang abalang eskinita kung saan ang bawat amoy ng sariwang pandesal, matamis na ensaymada at mainit na kape ay nagbibigay buhay sa umaga, doon matatagpuan ang panaderya ni Lola Miding. Ito ay higit pa sa simpleng tindahan. Ito ang puso ng kanilang pamayanan, ang bantayog ng pagmamahal at pagpupunyagi ng kanilang pamilya. Para kay Alana Reyes, sa edad na 25, ang panaderyang ito ay hindi lamang pinagmumulan ng kanilang kabuhayan. Ito ang kanilang tahanan. Ito ang kanyang pamilya. Bawat sulok, bawat kalansingan ng barya sa lalagyan ay may kwento, may alaala. Maaga pa bago sumikat ang araw, si Alana ay bumabangon na. Ang kanyang mga kamay, sanay na sa pagmamasa ng harina, ay gumagalaw ng may kasanayan at bumubuo ng perpektong bilog na tinapay. Ang kanyang buhok, madalas nakatali ng mahigpit, ay tila isang korona ng pagod, subalit ang kanyang mga mata ay laging may ningas ng pag-asa. Walang oras para sa sarili, walang oras para sa pagod. Kailangan niyang maging matatag. Sa itaas ng panaderya, sa isang maliit na apartment na halos kasya lamang ang kanyang lola at ang kanyang sarili, doon sila naninirahan. Ang mga dingding na pininturahan ng dilaw na kumukupas na ay saksi sa maraming taon ng kanilang pamilya. Bawat lumang kasangkapan, bawat kuskos ng walis sa sahig ay paalala kay Alana ng isang malaking responsibilidad. Isang pasaning tila ayaw bumaba sa kanyang mga balikat. Ang pinakamalaking takot ni Alana ay mawala ang lahat. Ang panaderya. Ang pamanang pinaghirapan ng kanyang mga ninuno. Ang tirahan na nagbibigay sa kanila ng dignidad sa mata ng kanilang mga kapitbahay. Ito ay dahil sa isang malaking utang, halos 2 milyong piso. Isang halaga na tila hindi na nila kayang bayaran sa kabila ng kanilang pagpupunyagi. Ito ang nagpapabigat sa kanyang puso sa bawat gabi, sa bawat paggising. Kaya naman, si Alana ay laging abala. Laging naghahanap ng paraan upang kumita sa paggawa ng masasarap na pandesal, ng malambot na ensaymada at iba pang kakanin na pinipilahan ng mga tao. Ang kanyang prinsipyo ay simple at ito ang aral ng kanyang lola, magsumikap, maging tapat. Dahil sa dulo, ito lamang ang mananatili, ito lamang ang magliligtas sa kanila. Sa kabila ng kanyang sariling mga problema, si Alana ay laging may oras para tumulong. Sa kapitbahay na nangangailangan, sa batang nagugutom, sa matandang mag-isa. Tulungan mo ang kapwa mo, Alana, laging paalala ng kanyang lola, dahil ang kabutihan ay bumabalik. At naniniwala si Alana dito ng buong puso. Ang kanyang ngiti sa mga customer ay laging totoo,
puno ng pag-asa kahit pa sa loob niya ay may malalim na agam-agam. Ang panaderya ay hindi lamang isang negosyo. Ito ang puso ng kanilang pagkatao. Ang bawat amoy ng sariwang tinapay, bawat tunog ng barya sa counter ay himig ng pag-asa. Ngunit ang himig na ito ay unti-unting pinapatay ng isang malaking anino. Isang anino na nagbabanta na agawin ang lahat, ang panaderya, ang kanilang buhay, ang kanilang pamilya. Isang pagsubok na hindi niya alam kung paano lulusutan. Walang ideya si Alana kung ano ang naghihintay sa kanya sa susunod na kabanata ng kanyang buhay. Sa kabilang dako ng syudad, sa mataas at marangyang tore ng Makati, doon nakaupo si Elias Alvarez. Siya ang utak at puso ng Alvarez Group, isang imperyo ng real estate na kinikilala sa buong bansa. Kung si Alana ay kumakatawan sa init ng komunidad, si Elias naman ay ang perpektong representasyon ng lamig ng negosyo. Ang kanyang opisina na may matatayog na bintana ay nag-aalok ng tanawin ng buong syudad, parang isang hari na nagmamasid sa kanyang kaharian. Ang kanyang mga plano ay malawak at walang kapantay. Bawat galaw ni Elias ay kalkulado. Bawat salita ay may bigat. Ang kanyang mga mata, bagamat guwapo, ay laging matalim at malamig. Tila laging sumusuri, laging naghahanap ng kahinaan. Ang kanyang pananamit mula sa pinakamahal na suit hanggang sa maayos na pagkakasapatos ay sumasalamin sa kanyang katayuan, walang kapintasan at nagpapakita ng kanyang kahigpitan sa detalye. Siya ang tipo ng tao na hindi mo kayang dayain, hindi mo kayang lokohin. Ngunit sa loob ng kanyang palasyo ng salamin at bakal, si Elias ay madalas na nakikita na nag-iisip ng malalim. May kunot sa kanyang noo. Hindi ito tungkol sa pera dahil ang pera ay tila dumadaloy lamang sa kanyang mga kamay. Kundi ito ay tungkol sa mga bagay na hindi niya kayang bilhin. Ang kapayapaan, ang tunay na koneksyon. Ang kanyang pamilya ay may matagal ng kasaysayan ng pagtatayo ng imperyo. At siya, si Elias, ang susunod na tagapagmana, ang inaasahang magpapalawak pa ng kanilang yaman at impluensya. Isang mabigat na pasanin. Ang lupain kung nasaan ang panaderya ni Lola Miding ay isang maliit na piraso lamang sa kanyang malaking jigsaw puzzle. Isang maliit na piraso, ngunit ito ang huling kailangan niya, ang huling mahalagang bahagi para makumpleto ang isang ambisyosong proyekto, isang modernong mixed-use development na magpapabago sa buong distrito. Ito ang kanyang magnum opus, ang kanyang pagpapatunay sa kanyang sarili. Ang dalawang mundo ni Alana at Elias ay magkasalungat, parang araw at gabi. Si Alana nakatira sa Abang Eskinita, ang kanyang buhay ay umiikot sa pagliligtas ng mga alaala. Si Elias nakaupo sa tuktok ng mundo, ang kanyang buhay ay nakasentro sa pagtatayo ng mga bagong imperyo. Ang pagkakaiba nila ay kasing layo ng lupa at langit. Walang sino man ang nag-akalang magtatagpo ang kanilang mga landas. Ngunit ito ang nangyari. Isang araw, bumulaga sa panaderya ni Lola Miding ang isang grupo ng mga lalaking may dalang papeles. Sila ay mga kinatawan ni Elias Alvarez. Ang kanilang layunin ay malinaw, bilhin ang lupain. Hindi po namin ipagbibili ang panaderya. Mariing sabi ni Alana, ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng kaba. Ito po ang aming buhay. May utang po kayo sa bangko, sabi ng isa sa mga kinatawan. Ang boses ay walang emosyon. Kami ay handang bilhin ang inyong ari-arian at bayaran ang lahat, kasama ang kaunting sobra para makapagsimula kayo ulit. Ngunit si Alana ay hindi natinag, hindi siya ibibigay. Ang halaga ng pamanang ito ay hindi matutumbasan ng pera, hindi po namin kayo pagbibigyan. Ito ang kanyang depensa, ito ang kanyang pamilya, kinabukasan isang sasakyan. Isang itim na limusin na halos kasing haba ng buong kalsada ang huminto sa tapat ng panaderya. Bumaba mula rito ang isang lalaki, ang kanyang aura puno ng autoridad, si Elias Alvarez.
Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Alana si Elias ng personal. Sa mga magasin, sa telebisyon, mukha siyang isang Diyos. Ngunit sa totoong buhay, mas matindi ang kanyang presensya. Parang may isang malamig na alon na dumaloy sa katawan ni Alana. Ngunit mabilis niya itong pinalitan ng tapang. Magandang umaga ang simula ni Elias. Ang kanyang boses ay malalim, walang emosyon, subalit may bahid ng pagkairita. Naiintindihan ko na hindi niyo gustong ipagbili ang inyong ari-arian, Miss Alana Reyes. Kung naiintindihan niyo, ganti ni Alana, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Bakit niyo pa rin kaming ginugulo? Hindi po kami interesado sa inyong pera. Ang panaderyang ito ang buhay ng pamilya ko. Nagtuloy-tuloy ang kanilang pagtatalo. Bawat salita ni Elias ay tila isang balang tumatama sa puso ni Alana. Ang bawat pagtanggi ni Alana ay tila isang pader na bumabarang sa mga plano ni Elias. Ang mga tao sa eskinita ay nakikiusyoso. Ang bawat isa ay nakasaksi sa paghaharap ng David at Goliath. Hindi niyo po kami kayang bilhin, sigaw ni Alana. Ang huling salita niya ay tumatatak sa hangin. Huwag masyadong magsalita ng patapos, Miss Reyes. Tugon ni Elias. Isang pamilyar na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Dahil sa huli, ang pera pa rin ang panalo. Iyon ang simula ng kanilang pagiging magkaaway. Si Alana puno ng poot at determinasyon, si Elias puno ng pagkairita at desisyon na makuha ang gusto niya. Akala ni Alana, iyon na ang katapusan ng kanilang paghaharap. Ngunit hindi niya alam, iyon pala ang simula ng isang di inaasahang pagbabago sa kanilang mga buhay. Isang pagbabagong magpapalit sa lahat. Isang linggo ang lumipas matapos ang mainit na pagtatalo ni Alana at Elias. Ang alaala ng kanilang paghaharap ay sariwa pa rin sa isip ni Alana. Bawat sulyap sa panaderya ni Lola Miding ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang matinding pagtutol. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon ay ang takot. Ang takot na baka sa huli ay tuluyan pa rin silang mawalan ng lahat. Hindi niya alam kung saan pa siya kukuha ng lakas. Nasa gitna siya ng pagmamasa ng harina, ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng mekanikal nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa hindi pamilyar na numero. Nag-aatubili siya sa pagsagot, pero sumagot pa rin siya. Hello? Mahina niyang tanong. Alana, SSC Attorney Ramirez ito, boses ng abogado sa kabilang linya, may bahid ng pag-aalala at pagtataka. Ang kanyang tono ay hindi karaniwan. Alana, kailangan nating magkita kaagad. May nadiskubre akong napaka-importanting impormasyon tungkol sa lupa niyo. Isang lumang kontrata na baka magbago sa lahat. Napakabigla si Alana. Kontrata? Anong kontrata? Ang kanyang puso ay kabadong-kabado. Mabilis siyang naghugas ng kamay at nagpaalam sa kanyang lola na aalis siya sandali. Ang kaba ay unti-unting lumalaki sa kanyang dibdib habang tinatahak niya ang daan patungo sa opisina ng abogado. Sa kanyang isip, sari-saring senaryo ang naglalaro. Masamang balita kaya ito? O may pag-asa pa? Pagdating niya sa opisina ni Attorney Ramirez, isang maliit na espasyo na puno ng mga lumang libro at dokumento, doon niya nakita ang abogado na nakaupo sa harap ng isang lamesa. Sa ibabaw nito may nakalatag na isang papel, tila sinulatan ito ng kamay. Mayroong selyo, isang selyo na tila pinaghirapan, luma na ngunit malinaw pa rin. Ipinahihiwatig ng papel na iyon ang isang nakaraang panahon, isang nakaraang pinagmulan ng kanilang kasalukuyang problema. Ito, Alana, simula ni Atty. Ramirez, ang kanyang boses ay halos pabulong ngunit puno ng bigat. Ito ay isang kasunduan na ginawa ng lolo mo at ng lolo ng Alvarez Group, si Don Alejandro Alvarez. Maraming dekada na ang nakalipas. Nanlaki ang mga mata ni Alana habang pinapakinggan ang paliwanag. Ang lupa kung nasaan ang panaderya ay hindi lamang simpleng lupa.
hindi lamang isang piraso ng ari-arian. Ito ay bahagi ng isang mas malaking ari-arian na naipit sa isang komplikadong legal na labanan noon. Ang kasaysayan ay mas malalim, mas komplikado. Upang malutas ang issue at mapanatili ang kapayapaan sa pagitan ng kanilang mga pamilya, mayroon na silang alitan noon pa man, nagkaroon ng isang kasunduan, isang kakaibang kasunduan. Ayon sa kontrata, kung sakaling ang pamilya Reyes ay mahaharap sa malalim na krisis pinansyal at ang pamilya Alvarez ay nagnanais na bilhin o isama ang lupain, may isang kakaibang kondisyon na dapat sundin. Isang probisyon na tila galing sa isang lumang kwento, isang kondisyon na hindi ka panipaniwala. Ang isang miyembro ng pamilya Reyes ay kailangang magpakasal sa isang miyembro ng pamilya Alvarez. Ang kasal na ito ang magiging susi sa pagbabayad ng lahat ng kanilang pagkakautang. At ang lupa ay mananatili pa rin sa ilalim ng kontrol ng bagong pamilya na magbibigay ng kapayapaan sa magkabilang panig. Isang absurdong kondisyon. Isang huling pagtatangka ng mga ninuno na magkaroon ng tunay na koneksyon sa pagitan ng dalawang pamilya, isang unyon. Ngayon, sa harap ng napakalaking utang ni Alana, ang probisyong ito ay naging isang malamig na katotohanan, isang hindi maiiwasang kapalaran. Kaya nga, ang tanging paraan para mabayaran ang utang nyo at mailigtas ang panaderya, Alana, paliwanag ni Atty. Ramirez, ang kanyang boses ay halos pabulong, ay ang pakasal ka sa apo ni Don Alejandro Alvarez, si Elias Alvarez. Nagulantang si Alana. Ang kanyang mundo ay tila bumaligtad. Pakakasal siya sa lalaking kanyang kinamuhian, sa lalaking halos sumira sa kanyang pangarap. Ito ay isang bangungot na nagkatotoo. Ang lalaking gustong agawin ang lahat mula sa kanya, ngayon ay ang lalaking pakakasalan niya. Ang katotohanan ay parang isang suntok sa kanyang sikmura, ang panaderya, ang kanyang pamilya, nakataya ang lahat, at ang tanging paraan ay ang pagpapakasal. Sa kanyang kaaway, hindi pa lubusang naiproseso ni Alana ang lahat ng narinig niya. Ang kanyang isip ay tila naglalaro sa mga salitang, "Pakasal ka kay Elias Alvarez." Pakakasal siya sa lalaking iyon, sa lalaking si Elias Alvarez? Ang pangalan pa lang nito ay nagpapainit na sa kanyang dugo. Ang ideya ay walang kapararakan, absurdo. Pero paano? Hindi pwede. Bulong niya, ang kanyang tinig ay nanginginig, hindi makapaniwala. Ang lahat ng kanyang pagtatanggol sa panaderya, ang kanyang paglaban sa pamilyang Alvarez, tila nauwi lang sa isang mas malaking pasanin, isang pasaning hindi niya inakalang kailanman ay dadalhin. Ngunit si Atty. Ramirez ay umiling. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ito ang tanging paraan, Alana. Ito ang nakasaad sa kontrata. Ang kanyang boses ay may seryosong tono. Kung hindi, kukunin ang lahat ng inyong ari-arian upang bayaran ang utang, at ang Alvarez Group, alam mo naman, ay hindi uurong. Ang mga salitang ito ay tila tumusok sa puso ni Alana. Ang lahat ng kanyang pagpupunyagi ay mawawala ng saysay. Hindi niya hahayaang mangyari iyon, hindi. Sa parehong araw, isang galit na si Elias Alvarez ang bumulaga sa opisina ni Atty. Ramirez. Napilitan silang magkita muli, ngunit sa pagkakataong ito, hindi para mag-away tungkol sa lupa lamang, kundi sa isang mas malalim, mas personal na bagay. Nakita ni Alana ang pagkabigla at matinding pagkairita sa mukha ni Elias nang marinig niya ang kondisyon ng kontrata. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng galit. "Isang kasal?" bulong ni Elias. Ang kanyang boses ay parang bumulusok na yelo, puno ng pagkalito at pagtutol. Ang kanyang buong pagkatao ay tila umalma. "Ito ay kalokohan. Hindi ako magpapakasal sa sinuman, lalo na sa isang babaeng..." Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin, hindi niya matanggap, hindi siya papayag.
At lalong hindi rin ako magpapakasal sa isang arogante, walang pusong negosyante na gaya mo. Sabat ni Alana, ang kanyang galit ay nag-aalab, sumasabay sa init ng kanyang damdamin. Mas gugustuhin ko pang mawalan ng panaderya kaysa pakasal sa'yo. Muli silang nag-away, nagtalo. Ang kanilang mga tinig ay naglalaban, nagbubunga ng matinding tensyon sa maliit na opisina. Bawat salita ay mas may bigat. Ito ay hindi na tungkol sa pera o lupa lamang. Ito ay tungkol sa kanilang mga buhay, sa kanilang kalayaan, at sa isang sumpa na tila ayaw silang iwan. Ngunit sa gitna ng kanilang galit at pagtutol, isang malamig na katotohanan ang lumitaw. Kung gusto nilang iligtas ang kani-kanilang interes, kailangan nilang sumunod sa kakaibang kondisyon na ito. Si Alana, sa kabila ng kanyang matinding pagtutol, ay nakita ang kanyang lola, umiiyak sa isang sulok. Ang mukha nito ay puno ng takot na mawala ang lahat. Ang imahe ng kanilang panaderya ay unti-unting nawawala. Ang mga pagod na ngiti ng kanyang lola. Iyon ang sapat na upang magpatibay sa kanyang loob. Kailangan niyang gawin ito para sa kanyang pamilya, para sa pamanang pinaghirapan. Sige po, ang mahina niyang sabi. Ang kanyang boses ay tila huni ng hangin, halos hindi marinig. Pumapayag po ako, isang pagsasakripisyo, isang pagtalikod sa kanyang sariling kagustuhan. Si Elias naman tumalikod. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ang ideya ng pagpapakasal, isang hadlang sa kanyang mga ambisyon. Ngunit ang proyekto na pinaghirapan niya ay nakasalalay sa lupain na iyon. Ang kanyang reputasyon, ang kanyang posisyon sa kumpanya. Nanganib, isang taong kontrata. Para sa negosyo, ito lang ang naiisip niya. Walang damdamin, walang koneksyon. Pwede niyang panindigan iyon para sa kanyang sariling interes. Kaya nga, nagkaroon sila ng isang kasunduan, isang kasal na walang pag-ibig, isang kasal na para lamang sa papel, para sa negosyo, pero isang kasal pa rin sa lalaking kinamuhian niya. Ngayon, nakaharap si Alana sa isang hindi maiiwasang kapalaran. Pakakasalan niya ang kanyang kaaway. Ang lalaking pinagdasal niyang malayo sa kanya ngayon ay magiging asawa niya. Ang kontrata ay nilagdaan, ang kasal ay itinakda. Isang kasal na magpapabago sa lahat, magpapalit sa dalawang buhay na tila walang koneksyon. Ang sumunod na mga linggo ay tila isang malabo at nakakabiglang panaginip para kay Alana. Mula sa abang panaderya, kung saan bawat sulok ay may kwento, bawat amoy ay nagdadala ng init ng pamilya, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang kakaibang mundo. Isang palasyo ng modernong sining at karangyaan, ang mansyon ni Elias Alvarez. Ito ang kanyang bagong tahanan, isang bahagi ng kasunduan, ang kasal. Ang kasal, ito ay pribado. Para lamang sa mga opisyalis at iilang piling tao, wala ang ingay, wala ang kasiyahan. Ang kanyang damit pangkasal, bagamat mamahalin at maganda, ay tila isang balabal na nagtatago sa kanyang tunay na damdamin. Ang kanyang ngiti ay pilit. Halos hindi umabot sa kanyang mga mata. Si Elias nakatayo sa tabi niya ay walang emosyon. Tila isang estatwa. Ang kanilang pagdampi ng kamay habang nagpapalitan ng sing-sing ay tila isang kuryente. Malamig at walang koneksyon, isang seremonya, walang pag-ibig. Pagkatapos ng kasal, lumipat si Alana sa mansyon. Ito ay malawak, walang katapusan, may matatayog na kisame, mga marmol na sahig na nagliliwanag, mga kagamitan na tila galing sa mga pahina ng isang pampaganda na magasin. Sa kabila ng kanyang dating tirahan, kung saan ang bawat ingay ay pamilyar at nagbibigay buhay, ang mansyon ay tahimik, halos walang buhay. Tila isang napakalaking istasyon ng tren na walang mga pasahero, walang kaluluwa. Ang bawat hakbang niya ay lumilikha ng eko na nagpaparamdam sa kanya ng pag-iisa. Ang unang gabi bilang mag-asawa ay isang hamon sa kanyang dignidad.
At sa kanyang puso, nagkaroon sila ng pagtatalo, tahimik, ngunit puno ng tensyon. Ang bawat isa ay naglabas ng kanyang mga panuntunan. Magkahiwalay na kwarto, walang pagpapakita ng personal na damdamin sa isa't isa. At ang lahat ay para lamang sa publiko. Walang sino man ang magsasakripisyo ng kanyang damdamin. Iyan ang kanilang napagkasunduan, isang kasal sa papel. Sa loob ng mansyon, si Alana ay tila isang ibon na nakakulong sa isang ginintuang hawla. Ang kanyang mga unang interaksyon kay Elias ay puno ng pag-aatubili, puno ng formalidad. Nagkakasalubong lamang sila sa hapagkainan na laging puno ng katahimikan at ng pagigting. Si Elias ay laging abala sa kanyang trabaho, madalas umalis ng maaga at umuuwi ng gabi na, tila isang multo sa sarili niyang bahay. Si Alana naman ay pilit na ginagawang produktibo ang kanyang oras. Hindi niya kayang umupo lamang at maghintay, hindi niya kayang maging idle. Sinimulang tulungan niya ang mga tauhan ng mansyon sa mga simpleng gawain. Nag-aayos ng mga bulaklak, nagbabasa ng libro sa silid-aklatan, o kahit pagtulong sa hardinero sa labas. Dito niya natuklasan ang kanyang kakayahang maging kapaki-pakinabang kahit sa isang lugar na hindi niya pagmamay-ari. Isang lugar na hindi niya kailanman inakala na magiging bahagi ng kanyang buhay. Ngunit sa likod ng lahat ng kanyang abala, ang pakiramdam ng pag-iisa ay patuloy na bumabalot sa kanya. Hindi ito ang kanyang mundo at ramdam na ramdam niya iyon. Sa simula, si Elias ay walang pakialam, walang gaanong pansin sa mga kilos ni Alana. Ang kanyang isip ay laging abala sa mga numero, sa mga proyekto, sa pagpapalawak ng kanyang imperyo. Ngunit sa paglipas ng panahon, dahan-dahan, unti-unti napansin niya ang ilang bagay. Mga maliliit na detalye, mga bagay na hindi niya inaasahan. Isang gabi, nakita niya si Alana. Nakikipagkwentuhan sa matandang hardinero, si Mang Tonyo. Ang kanyang tawa ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Isang tawa na tila nagbibigay ng kakaibang init sa malamig na mansyon. Isang tunog na hindi niya kailanman narinig sa loob ng kanyang tahanan. Narinig din niya ang pagpuri ng kanyang kasambahay, si Manang Lita, na matagal nang naglilingkod sa kanila. Ang bait-bait po ni Mama Alana, Sir Elias. Laging handang tumulong, napakunot ang noo ni Elias. Hindi niya inaasahan. Isang beses, habang abala siya sa pagbabasa ng mga dokumento sa kanyang study, nakita niya sa salamin ang isang anino. Tahimik, walang ingay. Si Alana. Tahimik na inilalagay ang isang tasa ng mainit na tsaa sa kanyang mesa. May kasama pa itong isang maliit na piraso ng homemade ensaymada. Hindi niya ito pinansin sa simula. Hindi niya. Ngunit nang matikman niya ang ensaymada, napansin niya ang kakaibang lasa. Isang lasa na nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagkabata, ng kanyang ina, ng panahong hindi pa siya ganito. Isang simpleng ensaymada, ngunit puno ng damdamin, na paisip si Elias. Sa kabilang banda, si Alana ay maingat din sa pagmamasid kay Elias. Sa likod ng kanyang malamig na balat kayo, natuklasan niya ang isang lalaki. Isang lalaking nagtatrabaho ng walang tigil. Ang kanyang mga mata ay laging nasa mga papeles. Ang kanyang pagtulog ay limitado. Napansin niya ang isang lumang piano nasa isang sulok ng sala. Laging may alikabok. Isang gabi, galing siya sa kusinahan nang marinig niya ang isang himig. Malungkot, malalim. Ang mga nota ay pumailan lang mula sa piano. Si Elias ang tumutugtog. Nagulat si Alana. Nagtago siya at pinakinggan ang musika. Ang mga nota ay malungkot, puno ng kalungkutan, at iba sa kanyang ipinapakitang pagiging matigas. Doon niya nalaman na sa likod ng kanyang pagka-arogante, mayroon siyang sining. May damdaming hindi niya ipinapakita, hindi niya kayang ilabas. Sino ka nga ba, Elias Alvarez? Isang hapon, habang nag-aayos ng mga libro sa silid-aklatan, aksidenteng nahulog si Alana mula sa hagdan. Isang biglaang sigaw.
sa sakit. Mabilis na dumating si Elias na nagkataong dumaan. Mabilis. Ayos ka lang ba? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay may bahid ng pag-aalala. Isang bagay na hindi karaniwan. Hindi niya inaasahan ang bilis ng kanyang pagdating. Iniabot niya ang kanyang kamay upang tulungan si Alana. Sa pagdampi ng kanilang mga balat, nagkaroon ng kakaibang kuryente. Isang pakiramdam na dumaloy sa kanilang dalawa. Ito ay isang maikling sandali, ngunit sapat upang magdulot ng isang pagbabago, isang banayad na pagbabago sa kanilang mga puso. Hindi ito ang unang beses na nagkaroon sila ng ganoong klaseng interaksyon. Minsan, nahirapan si Alana sa paggamit ng isang bagong kagamitan sa kusina. Dumating si Elias tahimik. Ipinakita sa kanya kung paano gamitin ito. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa kamay ni Alana. Bawat maliit na paglapit, bawat sulyap, unti-unti, nagbubukas ng isang pinto sa kanilang mga puso. Ang mga pader ay tila gumuho ng bahagya. Hindi niya ito maintindihan bakit niya nararamdaman ito. Dahan-dahan, unti-unti, ang formalidad sa pagitan ni Alana at Elias ay nagsimulang matunaw, parang yelo sa ilalim ng araw. Hindi ito nangyari ng biglaan, kundi sa bawat maliit na pagbabago, sa bawat sulyap, sa bawat palitan ng salita. Nagsimula silang magbahagihan ng mga simpleng kwento tungkol sa kanilang araw, isang pelikulang napanood o isang libro na nabasa. Mga bagay na tila walang kabuluhan, ngunit nagbukas ng maliit na bintana sa kanilang mga mundo. Isang gabi, habang kumakain sila, napansin ni Alana ang malalim na pag-iisip ni Elias. Ang kunot sa kanyang noo ay mas malalim kaysa dati. May problema ba, Elias? Tanong niya. Ang kanyang boses ay malumanay. Hindi niya akalaing magagawa niyang magtanong ng ganon. Nagulat si Elias sa kanyang pagtatanong. Matagal na siyang hindi nakaranas ng pag-aalala mula sa ibang tao. May isang negosasyon na medyo komplikado, sagot niya. Isang malaking proyekto na nakasalalay sa pagkuha ng isang mahalagang permit. Ang komunidad doon ay tila ayaw makinig sa aming mga plano. May bahid ng pagkabigo sa kanyang boses. Walang ano-ano, si Alana ay nagbigay ng payo. Isang payo na nakuha niya mula sa kanyang karanasan sa panaderya. Sa komunidad, Elias, simula niya, mas mahalaga ang tiwala kaysa sa laki ng iyong pera. Kailangan mong kausapin sila, pakinggan ang kanilang mga takot, isama sila sa iyong plano. Hindi mo kailangang bilhin ang kanilang pagtitiwala. Kailangan mong makuha. Ang mga salitang ito ay tila bagong musika sa tainga ni Elias, laging nakasanayan sa malamig na negosyo. Nagulat siya sa pagiging praktikal ng payo ni Alana, isang payo na hindi niya inaasahan mula sa isang babaeng nagbebenta ng tinapay. Simula noon, nagsimulang makinig si Elias sa mga ideya ni Alana. Nakita niya ang isang katalinuhan, isang praktikal na karunungan. Sa isa pang pagkakataon, napansin ni Elias ang pagkalungkot ni Alana. Nakatingin sa kanyang telepono. Ang kanyang mga mata ay tila malayo. Anong problema? Tanong niya. Ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalala na hindi niya pa naramdaman noon. Sinabi ni Alana ang tungkol sa kanyang lola. May bahagyang sakit at ang pangungulila niya sa panaderya. Ang lungkot sa kanyang boses ay tumagos sa puso ni Elias. Nang walang anumang salita, walang pag-aalinlangan. Kinabukasan ay nag-utos si Elias na ihatid si Alana sa panaderya. Hindi lamang iyon, nagpadala siya ng mga doktor upang suriin ang lola ni Alana at magbigay ng gamot. Ito ay 1 kilos na lampas sa kanilang kasunduan. Lampas. 1 kilos na nagpapakita ng tunay na pagmamalasakit. Ang puso ni Alana ay nagkaroon ng kakaibang kaba, isang damdaming hindi niya maipaliwanag. Ito ba ang kaaway na kinamumuhian niya? Ito ba ang lalaking tinutukoy ng kontrata?
Nagsimula silang magkaroon ng mga date, hindi romantic kundi practical. Halimbawa, samahan siya ni Alana sa mga business events. Kunwari, isang magandang mag-asawa. Sa mga pagkakataong ito, si Alana ay laging profesional, matalino, at nakapagbibigay ng magandang impresyon. Nakita ni Elias kung paano siya makisama sa iba't ibang tao, maging sa mga mataas na opisyalis. Ang kanyang kagandahan ay hindi lamang panlabas, kundi pati na rin ang kanyang katalinuhan at kabutihan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may mga katanungan sa isip ni Alana. Ang kanyang puso ay naguguluhan. Ang kanyang isip ay nagsasabi na ito ay isang mapanganib na laro. Ngunit ang kanyang puso ay nagsisimula ng bumukas. Ang mga pader na kanyang itinatayo ay dahan-dahang gumuho. Ano ang ibig sabihin nito? Ang pag-aalala ni Elias, ang kanyang kabaitan, ang mga sulyap sa kanyang pagkatao. Ito ba ay totoo o bahagi lang ng kanilang kasunduan? Hindi niya alam. Ang damdamin ay tila isang ilog, umaagos, at hindi niya kayang pigilan habang unti-unting lumalalim ang koneksyon ni na Alana at Elias. Unti-unti ring lumitaw ang mga pagsubok. Ang mundo sa labas ay tila ayaw silang bigyan ng kapayapaan. Ang mga lihim na pagdududa, ang mga taong gustong sirain sila, at ang kanilang sariling mga takot ay tila mga anino na nagbabanta sa kanilang bagong tuklas na koneksyon. Isang araw, bumalik sa eksena si Sabrina, ang dating fiancé ni Elias. Si Sabrina ay isang makapangyarihan at mapanlinlang na babae, mula rin sa isang mayamang pamilya. Hindi niya matanggap na si Elias, ang lalaking nakatakdang sanang mapangasawa niya, ay ngayon ay kasal sa isang babaeng mula sa mababang antas. Isang babaeng tila walang pangalan, walang pinagmulan. Ginawa ni Sabrina ang lahat upang sirain ang reputasyon ni Alana. Nagpakalat siya ng mga chismis sa mga social gatherings, sa mga business circles. Si Alana ay isang mangangamkam ng yaman. Ginagamit lamang niya si Elias at sinubukang pasamain ang imahe ng peking kasal ni na Elias at Alana sa publiko. Elias, alam mo na hindi karapat-dapat ang babaeng yan para sa iyo. Sabi ni Sabrina sa isang business event na sinasadya niyang marinig ng lahat. Ang kanyang boses ay matinis, mapanghusga. Isang babaeng walang pinag-aralan, paano siya magiging asawa ng isang Alvarez? Ang pagtawa ng ilang bisita ay tila bumalot sa buong silid. Ang mga salitang ito ay tumagos sa puso ni Alana, parang kutsilyo. Ang kanyang pananampalataya sa sarili ay unti-unting nababasag. Napagtanto niya na, sa kabila ng lahat, iba pa rin ang mundo ni Elias. Ito ay mundo ng paghuhusga, ng mga mataas na inaasahan, ng mga matatalim na dila. Ang isip ni Alana ay nagsimulang magulo. Ang kanyang kasal ay isang kasunduan lamang. Hindi tunay na pag-ibig. Dapat niyang panatilihin ang kanyang puso na nakasarado. Ngunit bakit may sakit siyang nararamdaman sa tuwing nakikita niya si Elias na tila naguguluhan? O sa tuwing bumubulong ang mga tao tungkol sa kanya? Masakit. Masakit ang lahat. Ngunit sa loob ni Elias, nagkaroon din ng pagbabago. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Alana, ang kanyang pagnanais na ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit hindi niya magawa dahil sa kanyang katayuan. Sabrina, wala kang karapatang manghimasok sa buhay ko, mariing sabi ni Elias na ikinagulat ng lahat. Ang kanyang boses ay matigas, determinado. Si Alana ay asawa ko at igalang mo siya. Ang mga salitang ito ay nagbigay ng panandaliang pag-asa kay Alana, subalit ang pagdududa ay nananatili. Ito ba ay para lang sa kanilang kasunduan? O mayroon na bang tunay na damdamin si Elias para sa kanya? Ang kanyang puso ay naguguluhan. Isang gabi, habang nag-iisa si Alana sa balkonahe, umiiyak. Narinig niya ang kanyang pamilya sa telepono na nag-aalala sa kanya. Ayos lang po ako, Lola, sabi niya. Pilit na pinipigilan ang kanyang luha. Masaya po ako rito. Ngunit ang kanyang boses ay nanginginig.
ang kanyang lola, ang panaderya, ang lahat. Para saan pa kung siya naman ay nagdurusa? Lumabas si Elias sa balkonahe. Nakita ang pagluha ni Alana. Tahimik siyang lumapit at nagbigay ng panyo. Hindi mo kailangang magpanggap sa akin, Alana, malumanay niyang sabi. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Alam kong mahirap ang lahat para sa iyo. Sa sandaling iyon, tila gumuho ang lahat ng pader sa pagitan nila. Ikinuwento ni Alana ang kanyang mga takot, ang kanyang pagkalito, ang kanyang pakiramdam na siya ay hindi nabibilang sa mundo ni Elias. Hindi ka dapat matakot, sabi ni Elias. Ang kanyang boses ay mas malambot kaysa sa dati. Ikaw ay may lakas na wala ang sino mang kilala ko at hindi ka nag-iisa. Sa pagkakataong iyon, isang hindi inaasahang yakap ang ibinigay ni Elias kay Alana. Isang yakap na puno ng pag-unawa, ng suporta, at ng isang damdaming hindi pa nila kayang pangalanan. Sa loob ng mga braso ni Elias, naramdaman ni Alana ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap, ngunit ang kanilang pagmamahalan ay nasa simula pa lamang at ang mundo sa labas ay puno ng pagsubok. Ang pagtindi ng mga paninira ni Sabrina ay nagbanta, hindi lamang sa reputasyon ni Alana at Elias, kundi pati na rin sa buong Alvarez Group. Parang apoy na mabilis kumalat. May inilabas si Sabrina na mga pekeng dokumento, nagsasabing ang kasal ni na Elias at Alana ay isang scam. Ginagamit lamang nila ang lumang kontrata upang makakuha ng pera. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat. Sa media, nagdulot ng malaking eskandalo at pagbagsak ng halaga ng stocks ng kumpanya. Naging kritikal ang sitwasyon at ang proyekto ni Elias, ang dahilan ng lahat, ay nalagay sa bingit ng kapahamakan. Ang lahat ng pinaghirapan niya ay tila guguho. Sa gitna ng krisis na ito, isang araw, inihayag ni Atiayon Ramirez ang isang lihim na katotohanan. Isang lihim tungkol sa lumang kontrata, isang twist na mas malalim pa kaysa sa isang simpleng pag-aayos ng utang. Ang lupa kung saan matatagpuan ang panaderya ni Alana ay hindi lamang mahalaga dahil sa lokasyon nito, hindi lamang isang piraso ng ari-arian. Ito ay nagtatago. Isang sinaunang spring ng tubig, isang bukal na may pambihirang benepisyo sa kalusugan, isang regalo ng kalikasan. Ang spring na ito ay matagal nang pinoprotektahan ng pamilyang Reyes. Isang pamanang hindi matutumbasan ng pera. At ang kasunduan sa kasal ay hindi lamang para sa utang, kundi upang matiyak na ang spring ay mananatiling protektado at magagamit para sa komunidad. Sa ilalim ng pangangasiwa ng parehong pamilya, isang uri ng unyon ng mga tagapagbantay. Ang pangalan ng pamilyang Alvarez ay konektado sa isang negosyo ng paggawa ng inumin noong unang panahon. Nangangahulugang magkakaroon sila ng access sa spring, ngunit kailangan itong gamitin sa responsabling paraan sa pamamagitan ng pagtutulungan ng dalawang pamilya. Naisip ng mga ninuno na ang pag-iisa ng dalawang pamilya sa pamamagitan ng kasal ang tanging paraan upang matiyak ang kapayapaan at tamang pangangalaga sa mahalagang likas na yaman na ito. Si Elias ay hindi alam ang tungkol dito. Ang tanging alam niya ay ang bahagi ng kontrata tungkol sa lupa. Isang impormasyong itinago sa kanya ng mga nauna. Ang pagtuklas na ito ay nagbago. Sa pananaw ni Alana, hindi ito isang kasunduan na para lamang sa pera. Hindi. Ito ay isang pamanang may mas malalim na kahulugan. Nakita niya ang dahilan sa likod ng kakaibang probisyon at unti-unting naintindihan ang tunay na responsibilidad na nakaatang sa kanya at kay Elias, isang bigat. Ngayon ay naiintindihan niya. Ngayon, ang kanilang kasal ay nasa panganib na. Si Elias ay inakusahan ng pandaraya at paggamit ng kasal para sa pansariling interes, habang si Alana ay tinitingnan bilang isang walang pusong babae na nagbebenta ng kanyang sarili.
Ang mga board member ng Alvarez Group ay gustong ipawalang bisa ang kasal upang mailigtas ang kumpanya. Pinayuhan din si Alana ni Atty. Ramirez na ipawalang bisa ang kasal upang makalaya siya mula sa lahat ng kontrobersya. Alana, ito ang pagkakataon mo para bumalik sa dati mong buhay, anang abogado. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang bagay ang malinaw sa kanilang dalawa, ang damdamin na kanilang pinipigilan. Lumalalim na. Isang gabi, sa gitna ng mainit na pagtatalo, sa loob ng opisina ni Elias, kung saan ang lahat ay gustong tapusin ang kasal, humarap si Alana sa kanyang asawa, ang kanyang puso. Buo. Elias, ang kanyang boses ay matatag, may determinasyon. Hindi ito matatapos kung magbibitaw tayo. Ang problema ay hindi ang kasal natin, kundi ang mga lihim at ang hindi pagtitiwala. Ano ang gusto mong gawin, Alana? Tanong ni Elias. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay naniningkit, may pag-asa, may pagtitiwala. Ipaglaban natin ang katotohanan, sabi ni Alana. Ipakita natin sa lahat na ang kasal na ito ay hindi isang kasinungalingan. Ipakita natin na may mas malalim na dahilan ang lahat. Ang kanyang desisyon ay matatag, walang pag-aalinlangan. Nagdesisyon sila magkasama ipaglaban ang katotohanan, ang kanilang pagmamahalan at ang pamanang kanilang pinoprotektahan. Ang hangin sa press conference room ay tila mabigat, puno ng tensyon at pag-aalinlangan. Nakaharap sina Alana at Elias sa maraming kamera, sa mga reporter na gutom sa balita at sa mga board member na naghihintay ng desisyon. Hawak ni Alana ang kamay ni Elias, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ngunit sa pagdampi ng kanilang mga palad, naramdaman niya ang init, isang init na nagbigay sa kanya ng lakas. Hindi na siya nag-iisa. Si Elias, sa kabila ng lahat ng pagsubok, ay tumayo ng matatag. Ang kanyang mga mata, na dati malamig, ay puno ngayon ng determinasyon at katapatan. Ngayon, simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Nais kong ihayag ang buong katotohanan. Hindi niya itinago ang anuman. Ikinuwento niya ang kasunduan, ang lihim ng sinaunang spring ng tubig, ang pamanang dapat protektahan, at ang tunay na intensyon ng kanilang mga ninuno. Ang buong silid ay nabalot ng katahimikan. Nagulat ang lahat. Si Alana naman, sa tabi niya ay nagbigay ng kanyang patotoo. Ang kanyang tinig ay malumanay, ngunit puno ng pag-asa at paniniwala. Ang lupa, sabi niya, ay hindi lamang pinagkukuhanan ng pera. Ito ay buhay, ito ay pamana. Ang spring na ito ay regalo sa aming komunidad. At ang kasunduan na ito ay naglalayong pag-isahin kami, hindi paghiwalayin. Nagpaliwanag siya tungkol sa kahalagahan ng bayanihan at sa kapangyarihan ng pagkakaisa. Biglang bumulaga si Sabrina. May ngiti sa kanyang labi, puno ng pagmamalaki. Nilapitan niya si Elias at pilit siyang kinukumbinsi. Elias, huwag kang magpauto sa babaeng ito. Ginagamit ka lang niya. Bumalik ka na sa akin at ililigtas ko ang iyong kumpanya. Tiningnan ni Sabrina si Alana nang may paghamak, ngunit sa pagkakataong iyon, isang bagay ang nagbago sa mukha ni Elias. Tumingin siya kay Alana at nakita niya ang tapang, ang pananampalataya, ang pag-ibig sa mga mata nito, walang pag-aalinlangan. Hinawakan ni Elias ang kamay ni Alana nang mahigpit. Sabrina, mariin niyang sabi, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang kasal ko kay Alana ay hindi isang pagkakamali at hindi ko siya iiwan. Huminga siya ng malalim. Dahil sa kanya, natutunan ko ang halaga ng mga bagay na hindi nabibili ng pera. Kung ang kumpanya ko ay masisira dahil sa pagtatanggol ko sa aking pamilya at sa katotohanan, kung gayon, masaya akong tanggapin ito. Hindi ako magpapatalo sa pananakot mo. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng kapayapaan sa puso ni Alana. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng takot ay tila nawala.
Ito si Elias. Ang Elias na tunay na nagmamahal sa kanya. Ang Elias ay hindi na natatakot na ipakita ang kanyang tunay na damdamin. Ito na. Sa huli, ipinawalang bisa ang mga akusasyon ni Sabrina dahil sa kakulangan ng ebidensya at sa katotohanang inihayag ni na Elias at Alana. Ang media ay nagbago ng tono at ang publiko ay nagsimulang humanga sa kanilang tapang, sa kanilang katapatan. Ang halaga ng stocks ng Alvarez Group ay nagsimulang tumaas muli. Ngunit may bago ng direksyon, isang mas nakatuon sa pagpapanatili ng kapaligiran at pagtulong sa komunidad. Ang utang ay nabayaran, ang spring ng tubig ay protektado na. Sa ilalim ng isang joint foundation na pinamamahalaan ni na Alana at Elias. Ang panaderya ni Alana ay naging bahagi ng isang mas malaking komunidad na proyekto, nagbibigay ng trabaho, kabuhayan sa maraming tao. Isang araw, bumalik si Alana sa panaderya. Ito ay mas malaki na, mas maayos, mas maraming customer. Nakita niya si Elias, nakasuot ng simpleng kamiseta, nagkakape sa isang sulok. Nakangiti sa kanya, ang kanyang mga mata ay hindi na malamig, kundi puno ng init at pag-ibig. Elias, tapos na ang lahat, sabi ni Alana. Ang kanyang boses ay puno ng kaligayahan. Malay na tayo. Lumapit si Elias, hinawakan ang kanyang kamay. Hindi, Alana, bulong niya. Ang kanyang ngiti ay malalim. Nagsisimula pa lang tayo. Ito ay hindi na isang kasal na para lamang sa papel. Hindi, ito ay isang kasal na puno ng pag-ibig, pag-unawa at paggalang. Sila na dating magkaaway ay ngayon ay pinagbuklod, hindi lamang ng isang kontrata, kundi ng isang tunay at malalim na pagmamahalan. Ang kanilang kwento ay isang patunay, kahit sa pinakamadilim na pagsubok, ang pag-ibig at katotohanan ay laging mananaig. Ang lahat ng kanilang pinagdaanan ay nagbigay ng bagong kahulugan sa kanilang mga buhay. Nagpatunay na ang isang kasunduan ay maaaring maging simula ng isang walang hanggang pag-ibig, isang tunay na pag-ibig. Salamat sa inyong pagsubaybay sa kwento ni na Alana at Elias. Ibahagi ang inyong saloobin, mag-subscribe para sa higit pang inspirasyon.